po, magandang gabi po sa bawat isa and praise God po, another month, June? Tama ba? June na, ang bilis po ng panahon. So praise God, another month, another chapter ng ating spiritual life, Christian journey. Ayun, nasa ano po tayo ngayon? Abiding in Christ na team po for the month of June. And at the same time, ayun, praise God. Ano nga ulit po kasi yung team natin last time? Last month. Wala na nakakaalam. Through the storm daw. Hindi. Hindi. The Lord grows. Amen. Yung mga na-stuck po sa Through the Storm nating series, parang gusto pa ninyo ata mag-Through the Storm, ah. Gusto nyo bang balikan? Abide na po tayo. Tapos na tayo dun sa Through the Storm. Amen. When it comes to abiding po, ayun, alam naman po natin na mahirap pag dumadaan tayo sa storm. And at the same time, kailangan po talaga natin kasing pagdaanan yon. And then, yung next team po natin, di ba, the Lord grows. Kasi doon sa storm na pinagdadaanan po natin, doon tayo natututo eh. Doon tayo nag-grow. And at the same time, upon growing, there's abiding. Kapag nag-grow tayo, pag alam na natin yung dapat natin po kasi nating kilusan, syempre, abide na tayo kay Lord. Alam na natin kung ano yung nagkakos ng storm sa buhay natin. Alam natin kung ano na yung dapat nating tanggalin para mag-grow tayo and at the same time, kailangan na natin mag-abide kay Lord. Ayan. Para magtuloy-tuloy po tayo and hindi tayo basta-basta natitisod ng kaaway. Amen? Kaya sa oras pong ito, alam ko naman po na patuloy na yung buhay natin is a everyday battle and everyday struggle. Pero lagi po nating tandaan na yung buhay po natin, tinubos na ng Panginoon. Yung pagkakasala natin, kahit na sinasabi natin na hindi tayo karapat-dapat na humarap sa Panginoon, no, the Lord says otherwise. Kasi, yun nga, di ba? The Lord is close to the brokenhearted. And we are those people. Walang perfect sa atin, lahat tayo nangangailangan ng Panginoon, nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Yan, kaya sa oras na to, hayaan lang po natin na mapapurihan natin yung Panginoon. Amen? Yes, Lord, we just want to give your praise right now. We just want to invite your presence. Because all our lives, oh Lord, you've been there and you will always be there, oh Lord. Yes, Lord. We praise you, Jesus. Let's clap our hands for the Lord. Oh, Jesus. I'm not looking back to what once was. My vision ahead to where you are now. I know you have greater things for me. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life, all my life, all my life, all my life. It's for you. It's a new season I'm living in. Everything's changed because you're with me. Yeah, I come alive in your presence. So with every step I believe it's a brand new day. All my past is washed away. So I give you all my praise. Jesus, I will go your way. You have all my life, oh, all my life, all my life, all my life. It's for you.
Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Yes, Lord, it's always for you, Lord. Everything is for you, God. You have all my life, all my life, all my life, all my life. You have all my life, all my life, all my life, all my life. You have all my life. You have all my life. Whoa, all my life. Whoa, all my life, all my life. It's for you. It's for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Every beat of my heart beats for you. Every breath in my lungs is for you. Everything that I do is for you. Jesus is for you. Yes, Lord. Yes, we give you praise. Yes, Lord, Father God. And as we continue to worship the Lord, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung Romans chapter 8 verses 5 until 11. Sabi po dito, those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Amen. The mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. Amen. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life. Amen. Because of righteousness. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your immortal bodies because of His Spirit who lives in you. Amen. What does this passage means? Na nahati kasi tayo sa realm ng mundo and at the same time the realm ng Spirit. Alam naman natin sa sarili natin na when we are in the worldly realm talaga, nawawasak tayo, nasisira tayo, nahihirapan tayo. Pero alam natin na kapag kasama natin yung Panginoon, kahit na wasak tayo, kahit na nahihirapan tayo, the Lord is still there. The Lord is there to help us.
The Lord is there to uplift us. The Lord is there to guide us. Kaya hindi dahilan na nahihirapan tayo, hindi dahilan na hindi natin kaya, kasi lahat ng yon posible sa Panginoon natin. Kasi kung naging posible yung sacrifice ng bugtong na anak niya para sa kasalanan natin, what more? Ano pang kayang gawin ng Panginoon para sa buhay natin? Kaya it's not a reason for us to stray away from God. Pero it is our chance to abide more in our faithful God, in our graceful God, in our merciful God. Kaya sa oras na to, awitan natin ang papuri. Let's just worship the Lord. Let's invite the Holy Spirit once again to speak to us, to move within this place. Yes, Lord. Yes, Jesus. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and king. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come if ever I was lost. And you said that all you feel for me is undying love, that you showed me to the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will. Forever I will be with you. Will be with you. Yes, Jesus. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my daddy. I'll live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love, and how far you would come if ever I was lost. And you said that all you feel for me is undying love, that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you.
Forever I will sing, forever I will be with you. I'll be with you. I'll worship you, my God. I'll worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. And so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. And so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. And so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. And so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. For us, Lord. Yes, church. As we sing this song, church, I just want you to be reminded, church. Now, as we sing this song, we are asking the Lord to change our heart, to change our life.
Why? Kasi baka dahil doon, dahil sa buhay natin, dahil sa puso natin, kaya nahihirapan tayo mag-abide sa Panginoon. Nahihirapan tayong sumunod sa gustong ipagawa ng Panginoon sa buhay natin. Pero di ba, lagi na lang tayong nire-remind ng Panginoon. Alam natin sa sarili natin kung ano yung dapat nating baguhin. Alam natin sa sarili natin kung saan aspeto ng buhay natin yung dapat nating ayusin. We just need to accept that part na tinuturo ng Panginoon sa buhay natin. Para makakilos siya. Makakilos siya sa buhay natin. Makakilos siya sa puso natin. We need to open that up to the Lord. And right now, the Lord is asking you to open up your hearts, to open up your life to Him. Hayaan mo na pumasok ang Panginoon sa buhay natin upang matulungan niya tayo doon sa mga bagay na nahihirapan tayo, doon sa mga struggles natin, sa mga battles natin. Kayang-kaya ng Panginoon na mapagtagumpayan lahat ng yan kung iaalaw lang natin na kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya church, as we sing this song, not only singing this song, but with our own hearts, with our whole breath, let's sing this song with conviction. Kasi doon natin ipapakita sa Panginoon kung gaano natin gustong mabago yung puso natin, kung gaano natin gustong mabago yung buhay natin, na ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagabay sa ating path. Kaya right now, church, I invite you na hayaan mo muna yung katabi mo. Just worship the Lord. Just glorify His name and invite Him in your life right now. Kaya as we sing this song, as we continuously worship the Lord, let's put our attention to the Lord Himself right now. Let's put our attention to the Holy Spirit right now. Yes, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart, that I may live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord.
fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Fall on us. Fall on us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit of the living God, we acknowledge your holy presence right now in the mighty name of Jesus, oh God. In the mighty name of Jesus, dakilang Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, itinataas ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, oh God. Lord, salamat, maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga answered prayer, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, sa aming mga awitan sa napakagandang gabing ito, O God. Lord, tunay nga po, ang iyong Santong Espiritu Santo ay patuloy kami sinasamahan, O God. Sa pangalan na Jesus, O God. Sa pangalan na Jesus, we honor you, O God. We magnify you, O God. We glorify your highest name, O God. We bless your holy name, O God. Lord, salamat. Maraming salamat sa patuloy na pag-iingat sa aming mga pamilya, Father God, sa aming mga asawa, sa aming mga anak, Panginoon, sa aming mga kamag-anak, O God, Lord, maging sa aming mga kapatiran, Father God. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat dahil ikaw ay mabuti sa aming mga buhay, O God. Lord, sa aming pakikinig ng inyong mga banal na salita, Father God, sa gabing ito, O God. Lord, prepare our hearts, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Lord, kung may nakikita po kayong karumihan sa aming mga puso't isipan sa napagandang gabing ito, God. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po kami, Panginoon, ng inyong banal na dugo, O God. Upang ang inyong mensahe, Panginoon, sa gabing ito, God, ay patuloy po namin tumatanggap ng maayos, Panginoon, at patuloy po namin ito maisapamuhay, O God, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, O God. Lord, sa inyong lingkod na gagamitin sa gabing ito, O God. Ang iyong anointing, wisdom, and knowledge, ang siya ko pong patuloy na itinataas sa biyaya na iyong trono, O God. In the mighty name of Jesus, O God, at patuloy niyo po siyang langisan, Panginoon, kanyang mga labi at itago sa inyong likuran, O God. Upang ikaw lamang, Panginoon, ang aming patuloy na makita at marinig sa kanyang buhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na anumang kahilingan ng aming mga kapatiran sa gabing ito, O God, alam ko, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na tutugon sa lahat ng aming mga dalangin, O God. Sa pangalan ni Jesus, O God, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Panginoon, sa lamang po namin muli, ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na parangal, pagdakil at pagdamban at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. This we pray. Amen and amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tunay nga po ang presensya ng bawat isa ay isang patunay that we are abiding in Christ. Amen. Purihin po ang Panginoon sa maulang gabi. Salamat sa ulan at malamig po ang panahon at salamat sa ulan nararanasan natin ang pagkilos ng Panginoon. Amen. And binigyan niya tayo ng great prayer topic ngayong gabi dahil pati sa loob ng church umulan. Praise God. Ang lahat po ng bagay ay dadaan natin sa panalangin dahil alam po natin ang panalangin lamang ang tanging makakapagbigay ng solusyon sa lahat ng ating nararanasan po sa ating iglesia at sa ating mga
personal na mga buhay. Amen? Purihin po ang Panginoon. Ito po ang first Wednesday sa month of June. Happy month of June to everyone. Salamat sa Panginoon at andito tayong lahat, sama-sama pa tayong nagpupuri sa Panginoon. Amen? At nakakatuwa po na makita yung every service natin, padami ng padami yung attendance natin. Mapa-prayer night man yan, mapa-life group man yan, nadadagdagan na nadadagdagan, mapa-service man yan, lahat nadadagdagan ng nadadagdagan. At isa pong patunayan na ang Abundant Life Church Angeles ay buhay at nanganganak. Amen? Yan po. Sige po, ating pong buksan ang ating mga Biblia. Ayan. So 1 John chapter 5 verse 13 to 15. Ayan po. Basahin po natin. Nais ko pong yung mga kalalakihan magbasa ng verse 13. Tapos yung 14 naman yung mga kababaihan. And the verse 15, sabay-sabay po nating basahin ng sama-sama. Sabay-sabay po nating basahin. Okay? Boys, are you ready? Did you, ano na ba? Ano ba yun? Nakabawi na ba? Nakabawi na ba ng lakas sa yung mga nag-camp? Nakabawi na ba ng tulog? Okay. So, all the boys, please read the 1 John chapter 5, verse 13. Ready? 1, 2, 3, go. Ladies, please read verse 14. Amen. Verse 15, sabay-sabay po tayo. And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have. Amen. Purihin po ang Panginoon sa aklat ng 1 John na ito na kung saan very powerful verse ngayong gabi po na ating pagbubulay-bulayan. Wherein John reminded us in this verse to have this confidence in our prayer. Na ang bawat panalangin po natin is naririnig ng Panginoon. Pero sabi po dito, kayong mga naniniwala sa anak ng Diyos. Ang lahat po ba ay naniniwala sa anak ng Diyos? Amen. Ayan, sabi po sa verse 13, I write these things to you who believe in the name of Son of God. Kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Panginoon, ang salitang ito ay para sa iyo. Sabi po diyan, that you may know that you have eternal life. Are you sure of this? Amen. And this is the confidence that we have toward Him. Ito yung confidence na panghawakan natin sa ating Panginoong Jesus, that if we ask anything according to His will, He hears us. So, nag-gets niyo na po ba yung ating topic ngayong gabi? And if we know that He hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have. Nakikinig po ang Panginoon sa ating lahat at ang plano po ng Panginoon ang matutupad sa ating mga buhay. Hindi po yung plano natin. So as we go over po dun sa ating message this night, na pinamagatan na Get Connected is just like synonyms ng abide. 'Di ba? Get connected, saan pa? Sa ating Panginoong Jesus. How about kayo po? Connected po ba kayo sa wifi natin dito sa church? Amen. Ayan. So, ngayon medyo, dati po ang luwang, no? Parang iisa, walang masyadong, lahat ng password na meron tayo is alam ng lahat. Para even message, connected ang bawat isa. Pero ngayon medyo binawasan yata ng mga access yung iba para hindi naglalaro during message kasi nawawalan na ng essence yung pagpunta natin sa church na habang nakikinig ng message is napupunta kung saan-saan yung ini-scroll. So, praise God po sa wisdom and knowledge na ibinigay ng Panginoon sa atin. And tayo po muna ay manalangin as we go on sa message ng ating Panginoon. Our dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this night. Thank you, Lord, for the opportunity that once again we will hear your voice. We will eat our spiritual food.
na nawa, Lord, as we go out from this church and as we end up this night, Panginoon, dala-dala po namin yung mensahe mo na amin pong pangahawakan as we face once again the trials and the challenges of this world, Panginoon. Thank you, Lord, because we have this time to pray for the prayer topics that we have, Panginoon, that is only weapon for us to enjoy, for us to be connected, Panginoon, sa iyong presensya, O Diyos. Ama, wala pong magagawa ang kaaway ngayong gabi, Panginoon, ang Espiritu po, Panginoon, ng walang konsentrasyon sa pakikinig ng iyong salita. Ang Espiritu po, Panginoon, ng kawalan ng pananampalataya. Ang Espiritu po, Panginoon, ng mga bagay na iniisip namin sa aming mga tahanan, sa aming mga paligid, ay amin pong winawasak, tinatalian sa pangalan ni Jesus. We truly claim the victory over these works of devil, Panginoon, in this place, in our lives, Father God. Ikaw lamang po, Panginoon, ang mapapurihan ngayong gabi. We thank you, we entrust to you this word. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Let us, kalabatin nyo nga po yung mga sarili nyo. Get connected, sabihin mo. Kamusta po ang connection natin sa ating mga kapatiran? Connection natin sa Panginoon? Ang connection po, do not just be connected with the Wi-Fi always, no? Let us always be connected. Ito po yung pinaka-importante sa ating mga anak ng Diyos, to be connected in our God, in our living God. So parang ito pong message na to is just like a continuation of message of Sister Mika and Pastor Joe last Sunday. Wherein last Saturday, Sister Mika told us, or the message of the Lord through the life of Sister Mika is, be one with the Father. Ano daw po yung ibig sabihin ng letter O? Obedience. Wherein last Sunday, our topic is about obedience. Letter N is for nearness. Oh, parang ganun din po yung synonyms din nito. And then letter E is we have to be established. Amen. Yan pong one na yan, wag po nating kakalimutan because that is very important. And ang sarap pong balik-balikan ng mga mensahe ng Panginoon, no? And last Sunday, the Lord gave us the message about the importance of obedience. Wherein, if you want to abide, kung gusto mong, may dalawa po kasing ibig sabihin ng abide eh. Abide na manatili ka and abide na sumunod ka sa rules, di ba? Doon po nung Sunday, binigyan tayo ng paraan or ipinakita po sa atin ng ating pastor the importance of obedience, wherein kapag gusto mong mag-abide, either gusto mong manatili at gusto mong sumunod, obedience talaga ang pinaka-sikreto. Wherein sabi niya po sa number 1, let's have a short review. Sabi niya, when you obey the Lord, why it is important? Because it is prove our love to our God. Obedience also demonstrate our faithfulness sa ating Panginoon. Also, it is a commandment. Amen? Kinuman po ng Panginoon. Ano po ba yon? How are you going to obey? You have to, pinakita po doon, we should repent and believe in the gospel. What is the gospel? It is the good news wherein Jesus Christ get you away from being sinners, from being slave of Satan, from being mapupunta sa kamatayan, nilipat ka ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus ang nagbigay ng solusyon dun sa tatlong bagay na yon. And it shows the highest honors when you obey. And it is our salvation. Lahat po ba nag-obey na? Amen. Kung lahat po tayo ay nag-obey, tayo pong lahat ay may kaligtasan. Yun po ang sabi ng ating message last Sunday. Sa buhay po natin, meron pong tinatawag na basic human needs. Before, siguro simula sa generation ko hanggang sa generation nila Tita Merla, wala pa si battery at si Wi-Fi. Tama po ba? Ang focus lang natin is yung physiological, safety, belonging, love, self-esteem, and self-actualization. Tama po ba? Pero when you look at the generation this time,
hindi ka na mabubuhay without battery. Right? Hindi ka na mabubuhay without wifi. Pero alam niyo po yung nakakalungkot ngayon, sila pa in basic human needs, sila pa yung pinakamalaki. 'Di ba? Sino po yung familiar sa tawag dito? Ano bang tawag diyan? Sa pyramid na ito, na kung saan, kung ano pa yung mas malaking shape, mas malaking space, yun pa yung pinaka-need ng tao. Right? Nakaka-relate po ba kayo sa akin? Mga kabataan ngayon, sa bahay po namin, magyayakang kumain, isa-isahin mo yung mga pangalan nila, walang lalabas, katukin mo, walang lalabas sa mga kwarto, patayan mo ng wifi, nagmamadali sila. Minsan, masisisi ka pa, yung pusa po namin, napaka-playful. Ang paborito niyang laruan yung wifi kasi may ilaw. Ini-scratch-scratch ngayon sa likod ng kortina. Pag namatay yung wifi, lahat yan babaan, no? Kala mo may gera sa bahay namin. Diba? Kaya sabi ko, oo nga, no? Ang laki na ng impact nitong wifi sa buhay ng tao. Pag walang charger, nagsisipag wala. Tita, yung charger ko, wala yung Tita, mami, yung charger ko, mali yung napunta sa akin, mabagal mag-charge. At least nga, may charger ka kahit mabagal mag-charge eh. 'Di ba? Nakakalungkot po yung changes ng ating generation, pero pag gagamitin po natin ang mga bagay nito para sa kapurihan ng Panginoon, malaking bagay po siya. Just like what we are doing right now. Marami pong na-reach out through the Wi-Fi na ginagamit natin, nakakakilala sila sa Panginoon. Marami pong tao ang nakakakilala sa Panginoon all throughout the world dahil we have this Wi-Fi. Wherein, sa buhay Kristiyano po natin, napaka-importante nga ng signal. Amen? Napaka-importante po ng signal natin. Sabi po dito, a life that is abiding in Christ is a life that is growing and glorifying to the Lord. So, ang nais po ng Panginoon for us is to glorify the name of our Lord as we abide in Him. Sabi niya, how is our life? Ito po yung tanong ko sa inyong gabi. Kamusta ang mga buhay nyo? Are you abiding in Christ? O how is your connection to God? Pag-usapan po natin ang connection. Right? Kapag lumalayo ka sa place na may wifi, ano pong nangyayari? Nawawalan ng signal. Pag naglalaro ka ng ML, ng COD, pinatay yung wifi, anong nangyayari? Nagwawala ka. Di ba? Dati po, nung hindi ko pa alam yung larong ganyan, tinawagan ko, hindi ko alam kung sino yung naglalaro dito nun sa church, tinawagan ko silang lahat, o di nagsipagwala sila habang naka-online sila. Tapos, eto pa si Gunter, lagi niya sinasabi, Mami, when you want me to do something for you, you ask me first if I'm online. Sabi niya ganon. If I'm doing online game, sabi niya ganon. Why? Sabi ko, parang responsibilidad ko pang unawain kayo na naglalaro kayo, ganon. Kasi mahirap, Mami, makabawi ng ewan kung anong binabawi nila. It's hard to have a score, sabi niya ganon. And ang hirap na raw ibalik kapag nag-online ka. And remember, I'm not the only one who's playing. We are many, sabi niya. May remember pa. Kaya kapag nag-uutos ako sa bahay, Mimi, online ka, nak? On game ka? 5 minutes na lang po, tita. O sige, pagkatapos mo, ha, bili ka ng ganito. Gunter, are you doing online game? Yes, Mami. How many minutes more? Ikaw na yung mag-adjust. Diba? Nanay na yung nag-a-adjust. Ibang-iba na yung generation ngayon, pero because of this love namin sa inyo, pinipilit namin kayong intindihin. 'Di ba? Pag practice time na, devotion time na. 5 minutes na lang po. Kala mo kung ano yung 5 minutes, kala mo nagpa-personal prayer time, yung pala, naka-games pa eh. Pero mga kapatid, let us use our connection. Kung gaano tayo connected sa Wi-Fi, mas lalo dapat tayong connected sa Panginoon. Amen? Sabi po nila, there are 3 worst things that could happen. For the generation this time, this is the worst nightmare for them.
Ano yan? Naghihingalong signal, nagbabuffer, lobat. Eh di wow. Ba't pa kasi nauso yung cellphone, di ba? Ba't pa kasi nauso yung wifi, di ba? Pero ngayong gabi mga kapatid, ganito man yung henerasyon natin na nakikita natin ngayon, merong ibinigay ang Panginoon sa atin na original wifi. May binigay ang Panginoon sa atin na greatest connection na dapat pinanghahawakan natin aside sa password ng church. Aside sa password natin sa mga bahay. Ano po yan? Sabi dyan, prayer, the world's greatest wireless connection. Powered by God. Amen. Ito yung panghawakan natin, mga kapatid. Hindi yung password ng church na 143467. Hindi po ganon. Dapat, let us always use our connection. Baka mamaya you already have this greatest wireless connection, pero you're not using it. How is it right now? How is your connection right now? Remember, this prayer is powered by God, not powered by Converge or Globe or Smart or TNT. It is the God who created everything. Kaya let us hold on to this power, let us hold on to this greatest connection na ibibigay sa atin ng Panginoon, na dapat ginagawa natin, na dapat hindi natin siya pinababayaan na mawalan ng signal. Ikaw na lang ang may problema kapag nawalan ka pa ng signal sa Panginoon, because the Lord is already have 24/7 open signal saan man, anong miles ka man mapunta. The Lord wants a connection with you. Amen? Kaya po ngayong mga kapatid, let us focus on this prayer. Yan po yung in order for us to be connected with God, let us have this prayer wherein our wireless or the greatest connection that we have na ibinigay ng ating Panginoon. Why? Why do we need to have this prayer connection? Because when you pray, you focus on our God. Hindi ka naman nananalangin kung saang bagay, di ba? Pero I have a question for you. How is your prayer life right now? When you pray, do you focus on telling God? Salita ka na lang ba ng salita sa Panginoon? When you pray, when you are asking God for guidance, are you willing to obey ba? Lord, guide me to the right path. Pag ginaid ka sa right path, ayaw mo, liliko ka ng daan. When you pray, when you didn't get what you are asking, can you still trust God? Or you're doing your own will? In prayer, we discuss what God wants us for us. Hindi dapat lagi yung nais natin, yung sinasabi natin sa Panginoon. Kundi, wag mawawala sa atin, Lord, let your will be done. In all your ways, acknowledge the ways of the Lord because His ways are better than our ways. When we pray, especially this night, especially when we do our personal prayer with the Lord and we will do our saturate, let this prayer be aligned to the heart of God. Yan yung pinakamagandang panalangin na meron tayo. Ngayon gabi, ano po ba ang sabi? For us to get connected, we need Wi-Fi. Siguro naman matatandaan niyo po yung Wi-Fi natin ngayong gabi, no? Wi-Fi, W for wholeheartedly follow God. Always follow God. Let us always, when we follow God, andito ka na sa church you already, tawag dito, sinunod mo na yung nais ng Panginoon Ibigay mo na yung buong puso mo. Wag naman na kapag nandito ka na sa church, pumunta ka sa church, nagpaalam ka sa bahay niyo na magpa-practice ka, pero pagdating dito, kalahati ng puso mo, magpa-practice, kalahati ng puso mo, makikipaglaro. Walang nag-amen. Salamat po. Ayan. Alam niyo po, kaya tayo nagiging half-hearted minsan kasi we have our own wants. We keeps on following ourselves. Tama po ba? Nabanggit din po ito ng Don't Watch. When we follow, when we come to God,
Let us give wholeheartedly na. Wag nang pa-half-half. Ang dami nyo nang half-half na nakita dun sa camp eh. Di ba? Wag na kayong sumama dun sa mga half-half. Ang mga half-half, delikado. You should know your identity. Who will you follow? Amen? Dito sa church, dapat walang half-half. Dapat wholehearted lahat. Amen? Amen. Especially when you are following God. We should not have this half-hearted heart. Dapat laging whole. Dapat buong puso tayong susunod sa Panginoon. Tinanggap mo na yung Panginoon eh. You take the opportunity na sundin na siya, di ba? Hindi yung andami pang nagnanakaw, andami pang nagiging tawag dito, side hustle sa buhay natin. Ibigay na natin sa Panginoon yung pagsunod natin. 'Di ba? Para sa Panginoon naman talaga dapat tayo nabubuhay. Amen? Deserve ng Panginoon na mag-glorify siya sa ating mga buhay. Sabi po dun sa introduction ko po kanina, a life that is abiding in Christ is a life that is growing and glorifying the Lord. Kaya when you follow, let's give it sure to the Lord that we are abiding in Him and glorifying His name. Amen? Ano po ba yung utos ng Panginoon when you say wholeheartedly? Ito po, sa Mark chapter 12, verse 30. Love the Lord your God. Pang-ilan po to sa commandments? Una, praise God, may nakakaalam. Love the Lord your God. Sabay-sabay nga po natin. With all your wala pong sinabing half. All, buo. Ito po ang tawag sa atin ng Panginoong Jesus ngayon. Ano po yung letter W natin for tonight? Wholeheartedly. Be connected with this Wi-Fi. Unang-una, wholeheartedly. And love the Lord your God with all your heart. Amen? So let us go back to the first commandment, to love our God. Ano man po yung ating ginagawa. Next, W is wholeheartedly. Pangalawa, interact with God. Yan po yung pinakahinihintay ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon to interact. How are you going to interact with God? Talk to God, listen to His words. Huwag nating sayangin yung mga mensahe na tinatanggap natin dito. Alam niyo po, hindi madaling gumawa ng mensahe. Hindi po madaling, tawag dito, manalangin para sa mensahe ng Panginoon na ibibigay sa atin. Kaya, in every message, hindi naman sinabi lahat ng mensahe dito is ilagay mo sa isip mo, i-memorize mo. Hindi ganun, kapatid. You get a takeaway from the message and isabuhay mo, isapuso mo, and i-apply mo. Ano yung kaya mong i-apply? Diba? So this evening, yung pangalawa po natin sa Wi-Fi is interact with God. How are you going to interact with God? Have a communication. When you wake up in the morning, pagpurihan mo ang Panginoon. He deserves your praise for the new life, for the new breath, for the new day. Ang lahat po ay biyaya ng Panginoon. Kung wala po ang biyaya ng Panginoon, ay wala na tayo ngayon dito. Ang lahat ng bagay na nararanasan natin ngayon ay dahil sa biyaya po ng Panginoon. So, our God deserve our interaction. Our God deserve hinihintay tayo ng Panginoon. Hinihintay tayo ng Panginoon na makipag-usap sa Kanya. And bakit nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng communication to talk to Him? Kasi ang Panginoon ay mas concerned sa relationship niya sa'yo kaysa sa mga request niya. Sa mga request mo. Marami kang request sa Panginoon? Mas gusto ng Panginoon ng maayos, ng intimate relationship with you. Kaya, mga kapatid, tayo pong lahat, bago tayo mag-request sa Panginoon, pakinggan muna natin kung ano yung nais ipagawa ng Panginoon sa atin. The Lord is more concerned with His relationship with you than your requests. Amen? So,
Ano man yung season na pinagdadaanan mo ngayon, malungkot ka man, may karamdaman ka man, masaya ka man, mga favor man yung binigay sa'yo ng Panginoon, always glorify the Lord. Always interact with God. Magpasalamat ka sa Panginoon. He deserve your praises. He deserve your worship. He deserve your thanksgiving. Amen? At kung if ever man po sa ating pananalangin ay magkaroon tayo ng tatlong ito po kasi yung way ng Panginoon, how He answers our prayer. He says yes and gives you what you want. Pero not all you want, you can get. Yan po yung isang rule namin sa bahay na especially kapag pumupunta kami sa mall, alam niyo naman po sa mall, ang daming temptation. Parang lahat na lang kapag mayaman kami, gustong bilhin ng mga anak ko. Pero we always emphasizing to them that not everything that you want, you can get. Ganon din po sa ating buhay, pananalangin. Sa ating pananalangin, may tatlong kasagutan na ibinibigay ng Panginoon. The first one is, yes, He will give you what you want. According to His, ano po yung verse natin? According to His will. Laging naaayon, kung ito ay naaayon sa kalooban ng Panginoon, ibibigay niya. He will answer you, yes. Pangalawa, the Lord, He says no and gives you something better. But the question here is, paano mo nalalaman na no ang salita ng Panginoon, na no ang sagot ng Panginoon? Pag maraming bagay yung hindi, nagiging hindrance, maraming bagay yung hindi bumabagay dun sa, maraming nagiging hindrance, maraming nagbo-block. At kaya po may mga spiritual leaders tayo sa church, may mga kuyas and ates tayo, for us to tell them yung ipinanalangin mo, yung panalangin mo, and sila rin minsan ang gagamitin ng Panginoon for you to discover what is the answer of the Lord dun sa bagay na ninanais mo. Amen? And when He says, wait, and gives you the best. Usually, itong wait na to, tawag dito, nababagay siya sa mga naghihintay ng mga partner, yan, ng mga love life, ng mga career sa buhay. Okay? Kapag hindi pa time schedule ng Panginoon, kapatid, maghintay ka, huwag mong hanapin. Hindi mo kailangan magkakandara pa dyan para maghanap ng partner mo. The Lord prepare it for you. Amen? Amen. O, nagtitinginan sila. Sige, makuha kayo sa tingin. Bala kayo dyan. But, not only for the love life also, for the career, for the prayers that we are praying for. Yung expansion ng ating church, hindi pa siya nangyayari. The Lord wants us to wait. And while we are waiting, ano po yung gagawin natin? Panalangin. Manalangin tayo always. Bugbugin natin sa panalangin. Okay? Bugbugin natin sa panalangin yung mga nais nating mangyari sa ating mga buhay. When do you hear what God has to say, or do you struggle to discern any message from Him? Listen to God and pray out loud. Kung nag-i-struggle ka, nahihirapan kang ma-discern ang plano ng Panginoon, nahihirapan kang intindihin kung yes, no, or wait ba yung nais ng Panginoon, pray louder. Pray louder. Amen? And listen to God. That is the key. Next, pangatlo, letter F na tayo. Focus on God. Okay, another, pwede rin po dyan yung fix your eyes to God or to Jesus. Sabi po dito, how are you going to focus on God? Ito po yung maging panalangin natin. Just like the prayer of David, teach me, Lord, the way of your decrees, that I may follow it to the end. Give me understanding so that I may keep your law and obey it with all my heart. So, prayer is focusing on God's priority. Ano ba munang gustong gawin ng Panginoon? Baka gusto ng Panginoon, before ka magka-love life, magamit ka muna sa ministry. Before ka magka-love life, baka nais ng Panginoon na ma-equip ka muna sa salita niya. Kasi baka mamaya, pag na-broken-hearted ka sa love life nyo, magpakamatay ka. Di mo kayanin. Oh, 'di ba? Tapos magdadasal ka, sana dalawa ang puso mo. 'Di ba? Nagmamadali ka eh.
Pero, tulungan natin yung sarili natin and let us understand that God wants us to focus on His priority. Ano ba yung unang gustong gawin ng Panginoon sa buhay ko? May plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Huwag po tayong nagmamadali. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, "No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it." Napaka-spoiled natin sa Panginoon, no? Sabi niya, but with the temptation, He will also provide the way for you to escape. Isa lang po itong patunay na ang Panginoong Jesus ay hindi lang siya faithful, mahabagin pa rin po siya. Na whenever we tempted, yung Panginoong Jesus pa rin ang magbibigay ng way for us to escape para makalaya ka dun sa temptasyon na pinaglugmukan mo. Pero kapag pinalaya ka na ng Panginoon sa bagay na yon, when the Lord already give you this, na-overtaken mo na yung temptation na yon, please naman, matuto ka naman. 'Di ba? Madisiplina ka naman. Kasi alam natin ang Panginoong Jesus ay gracious. Pero hindi naman matutuwa ang Panginoon kapag lagi kang babalik at babalik doon sa temptation na pinaglugmukan mo. Kaya mga kapatid, for the letter F, focus on God. Okay? God has a priority. There are a lot of things na pinaprioritize ang Panginoon sa buhay natin. Yun muna yung tingnan natin. Huwag tayong nagmamadali sa career natin, huwag tayong nagmamadali sa buhay, sa love life natin, sa ministry natin. Hindi pwedeng agad-agad ministry head ka na. Hindi agad-agad tutugtog ka na. May mga process, may mga sistema tayong sinusundan. And those processes and systems here inside the church was prayed for it. Sila ay pinagdasal ng maraming leaders ng iglesyang ito para maging maayos yung ating iglesia. Walang bagay na minamadali sa ating paglilingkod sa Panginoon. Just enjoy your season. Just enjoy your season being youth. Just enjoy your season being elder of the church. Darating ang panahon, ipapadala ka ng Panginoon. Kung you are called to be a missionary, ipapadala ka ng Panginoon to other countries. Kung ikaw ay tinawag bilang maging isang drummer, dadalin ka ng Panginoon dyan sa place na yan. Pero as of now, while you are waiting for your season to be like that, pray. And focus on God's priority right now. Amen? How are you going to focus on that? Tingnan po natin yung last one. Be intentional. Create a devotion time. Ano po ba yung devotion time na ito? Ano po ba yung sinasabi ni Miss Grace na maging intentional ako, kailangan mag-create ako ng devotion time ko? Sasadyain mo. Intentional means sa Tagalog, sadyain mo na magkaroon ka ng devotion time mo, quiet time mo with the Lord. Hindi mo kaya magkaroon ng quiet time for an hour, o di simulan mo sa 10 minutes. Simulan mo sa 5 minutes, di mo kaya ng 10 minutes, 5 minutes. Hanggang, dati po ako, nung first time ko sa PLG, naboboard ako ng prayer life group ng Maine. Sumasali po ako. Naboboard ako tuwing, syempre kasagsagan ng tanghaling tapat, nagde-devotion kayo, tapos ang haba ng mga chapters na binabasa nyo. Pero as I go on, parang nakukulangan na ako sa oras. Babalik na ako niyan ngayong June. Nawala ako nung May. Sobrang busy ko po nung May. Dahil sa sobrang busy ko, yan na-over-fatigue tuloy yung katawan ko. Medyo na-shaken yung aking physical health ngayon. But then, praise God, at ako po ay nakatayo sa inyong harapan ngayong gabi. Kahapon po na nag-request si Pastor Noah na kailangan ng may magluluto dito. Papunta kami ng doctor noon eh. We're supposed to have a check-up, pagpapa-check up kaming mag-asawa. Pero sabi ko, sige dad, punta muna tayo sa church, kawawa yung mga kabataan. Sabi ko, ang dami pa mo nila. Parang feeling ko, responsibilidad kong pakainin yung mga kabataan. Ayoko silang umuwi na walang kain. Kasi alam ko pag dating ng mga yan, matutulog na lang sila. Right?
Kaya sabi ko, kailangan makapag-prepare tayo ng something na magpapabusog din kahit papano sa kanila. So when Pastor Noah texted me that we need to prepare, kailangan niya daw ng help, sige lang. Pero kahapon po yung talagang nakabangon ako, pinilit ko yung sarili kong bumangon kasi alam ko magpapa-check up kami. Pero pagdating ko dito, nagluto kami, pinagpawisan ako. Amen? Kahapon po nung pumunta kami dito, nasi-shaken pa yung mga muscles ko, parang nanginginig pa, hindi pa ako readyng bumangon. Pero dahil dun sa request ni Pastor Noah, ay praise God talaga. Nakabangon po ako, hanggang ngayon, nakakabangon na po ako at nakagawa ko ng message. Praise God. Purihin po ang Panginoon na pinapakita po talaga sa atin ng Panginoon that when the Lord wants to use you, wants to be used for the people around, ibabangon at ibabangon kanya. There should be no hindrances, 'di ba? Sabi ko nga kay Pastor Noah, baka ito nga yung time na para bumalik ako ulit magpagamit sa Panginoon. Minsan tinanong ko nga yung sarili ko kahapon, dapat ba sumama ako sa camp kahit masama yung pakiramdam ko? Pero sabi ko, Lord, this is your purpose pala for us to prepare food for them. Kasi pagdating nila, walang magpiprepare dito sa church. So nakita ko, naka-uncover ko naman agad-agad yung plan ng Panginoon. Oh, this is the plan kung bakit ako naiwan. Right? Nakapagpahinga na ako, nakapaghanda pa ng pagkain para sa mga kabataan. So last night, sana walang umuwing gutom, sana lahat nabusog. Amen? Last one, intentionally create a devotion time. Kung halimbawa na wala po yung devotion time mo with God, this is the time, this is the call for us to restore it. Masarap po ang may quiet time with the Lord. Kung hindi mo alam kung anong gagawin mo, makinig ka ulit ng mga messages. Diba? Saglit lang naman yun eh. Pakinggan mo ulit yung messages nung Dawn Watch, nung Sunday service, ng prayer night. Ma-equip ka na spiritually, magkakaroon ka pa ng wisdom and knowledge. Pag nagpa-Bible quiz, marami kang makukuhang sagot, di ba? O, di ba, double advantage yun dito sa church natin. Saan ka pa? Dito lang yun sa Alca, di ba? So, ang ibig ko po sabihin dito ngayong gabi, hindi Gramercy points, hindi dun sa quiz B. But we have to restore our quiet time with the Lord. Wag laging quiet time with your cellphone, playing with your friends. That is not quiet time. Kung ikaw ay naglulong ng time with your friends to play together, mas lalo ang Panginoon naglulong sa time mo. Kaya give time to the Lord. Habang may lakas ka pa, habang capable ka pang makapagbasa ng salita ng Panginoon, gawin natin to para sa Panginoon. Yung lola ko po, namatay po siya at age 83. Meron po siyang Bible. Alam niyo po yung King James Version pa siya, na maliit lang siyang Bible na ganon, kulay itim, tapos hindi siya nagsasalamin. Sabi ko, Lord, pag ako binigyan mo ng ganitong vision at age of 83, talaga, mapapapraise. Ngayon pa nga lang sino yung nagsasalamin na dito na mataas na yung grado? Lahat, most of us, di ba, kailangan na ng salamin ngayon. Pero it is the grace of God, dun sa age na 83, nagbabasa ng Bible yung lola ko noon, naka-confine siya sa hospital, walang salamin. Kaya, yun nga lang po, umuwi na po siya sa Panginoon. Sobrang tanda naman ako, hanggang ngayon buhay pa siya. Ayun, purihin po ang Panginoon. Because of my grandmother din, siguro yun din yung ginamit din siya ng Panginoon para makakilala kami sa Panginoong Jesus ngayong generation namin. So, let's have this quiet time. It is your expression to God that you want to uncover the truth, okay? So, ito yung appointment mo. You're going to keep this time na ikaw at ang Panginoong Jesus lamang yung nag-uusap. So, amen. Purihin po ang Panginoon for this message that we have. So, let's have a short recap. How are you going to be connected with God? First is the W. Yeah. When you get connected to God, wholeheartedly follow God. And then, interact with God. Letter F is to focus on God. And letter I, intentionally create a devotion time. For our conclusion, ewan ko,
Sabi po dyan, John 15, chapter 1, verse 1 to 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ano pong sabi dyan? I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. If you abide or if you remain, if you connected to God, ang susunod dyan is magiging fruitful ka. So, excited po ba tayo maging fruitful? Amen. For our conclusion, connect to God. The only password that we have is prayer. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us have this stable connection with Jesus Christ. And let us build our everyday gawin po nating daily practice ang spending time with our God. Yung presence po ng Panginoon dapat ang central ng buong buhay natin. Siya po dapat ang center. And everything will be easier sa ating mga buhay if we go closer and connected to our God every day. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo na minsan pa, let us worship the Lord. Let us sing to the Lord habang binabasa po natin ang mga panalangin, kahilingan, yung mga personal prayer topics. And as we go to our prayer topics this night, tayo po ay sama-samang umawit sa Panginoon. That you showed me
to the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. And so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. And so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. And so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart, that I may live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Fall on us, Lord. Yes, Jesus. Fall on us in this place, oh God. Fall in this place, Father God. Lord, we welcome the Holy Spirit this night, oh Lord. We welcome the Holy Spirit in the lives of each and every one of us. Father God, that may we, as we pray, Father God, nawa ma-enjoy po namin ang oras ng pananalangin na ito. Ma-enjoy po namin yung pag-move mo, Panginoon, sa place na ito. And ma-enjoy namin, Panginoon, how you change our lives, oh God. We are excited, Panginoon, to be connected to you once again, to restore our connection to you, Father God. We are excited for the things that you're going to do for us, Panginoon. Show us those things, Panginoon, sa aming mga buhay, oh Lord. Lord, may your desire be our desire this night, Panginoon. And as we pray, Father God, nawa, Panginoon, mailabas namin, Panginoon, yung mga nais namin para sa aming mga buhay, Panginoon. At makita namin, Panginoon, kung ano yung mga priorities na nais mo sa aming mga buhay, O Diyos. Lord, prepare our hearts. Prepare every mouth. Prepare every heart. Prepare every mind, Father God, that as we speak our prayer topics this night, Father God, there is a power, Panginoon, na darating. There is an answer, Panginoon, na darating. And there is an understanding from us, Panginoon, kung ano man yung nais mo sa aming mga panalangin ito, O Diyos. Come on. Let us welcome the Holy Spirit. Spirit, come with power, change my
church, you say it to the Lord. Let your May this be your prayer tonight. power change my life, that I may live for you, my Lord. Let your spirit. Holy Spirit, come with power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come with power, change my life, that I may live for you, my Lord. This time, kapatid, nais ko na ikaw ay manalangin mula sa iyong sarili kung ano ang nais mong ipabago sa Panginoon ngayong gabi. Kung ano ang nais mong baguhin ng Panginoon sa isip mo, sa ugali mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa paligid mo, idalangin mo ito sa Panginoon. Before we go to our main prayer topic, come on, church, let us say to our God, ano man yung nararamdaman mo sa puso mo ngayon, idalangin mo ito sa Panginoon. Nais ng Panginoon na maayos, ng interaction, ng communication with you tonight. Kaya let us pray all together for all the things that you want to surrender to God so that the Lord has this will and power to change your life. Hindi ka mababago ng Panginoon kung ikaw ay may mga bagay na dinadala sa sarili mo. Hindi ka mababago ng Panginoon kung may mga bagay kang ayaw isurrender sa Panginoon. Hindi ka kayang baguhin ng Panginoon kung katigasan ng ulo at katigasan ng puso ang paiiralin mo. The Lord has a greater plan for you. His plan is greater than yours, kapatid. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa aming mga buhay, marami po kaming nagiging excuses, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, O God. Marami po kaming mga bagay na hindi sinusurrender sa iyo, Panginoon. Lord, maraming room sa mga puso namin, Panginoon, na kung saan hindi ikaw ang sentro, O Diyos. Ama, sa gabi pong ito, we ask your Holy Spirit to fill this heart. We ask your Holy Spirit to change our lives. We ask your Holy Spirit to indwell in our lives and never leave us. I want to be guided by you, Panginoon. We want to be loved by you, O God. We want to be a person who desire to be with you. We want to be a person, Panginoon, na ikaw ang koneksyon namin na hindi namamatay, O God. Koneksyon namin na hindi nawawala, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, because we have this authority to come to your presence, O God. To come to your presence, to experience the eternal connection, Father God. The undying connection, O God. Lord, this time, cleanse our hearts, our minds sa mga puso't isipan namin, Panginoon. Gawin niyo po kaming malaya. Help us to be freed, Father God, with all the things that hindering us not to enjoy our Christian life, Father God. And this time, Father God, we ask for our prayer topics, Panginoon, na meron kami ngayong gabi. Lord, thank you for the healing. The healing, Panginoon, na kung saan lagi namin ipinapanalangin para sa aming mga sarili, Panginoon. Because in our lives, oh God, maraming bagay ang hindi magaling. Maraming bagay, Panginoon, yung nahihirapan kaming maging malaya, Panginoon. We need healing, Father God, in our emotions. We need healing, oh God, in our mental problem. We need healing, Father God, in our physical health, Father God. Especially, Lord, for our spiritual life. Lord, forgive us kung minsan nagiging divided kami dito sa church. Nawawala yung pag-ibig, nawawala yung respect, Panginoon. But thank you, Lord, because you continually equip us, Father God, in the word na, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin parati, oh God.
Sa pamamagitan ng mga salita mo, sa pamamagitan ng mga kasagutan mo, Panginoon, nararanasan namin at naririnig namin ang presensya mo, Panginoon, that you are alive in this church, that you are alive in our lives, that you are alive in our hearts, Panginoon. Lord, salamat sa mga pisikal na bagay na nararamdaman namin dahil sa pamamagitan nito, Panginoon, nagkakaroon kami ng moment to restore our personal devotion, our quiet time with you, Panginoon. Dahil sa oras na kami po, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman, nararanasan namin, Panginoon, at mas marami kaming oras na tumawag sa iyo, O Diyos. Kaya sa rest time, Panginoon, sa mga karamdaman na nararanasan namin physically, Panginoon, that is the rest time, Panginoon, na binibigay mo sa amin for us to have this restoration of our physical strength, especially, Lord, ng aming spiritual strength, O God. Kaya, Lord, this healing ang aming nilalong to you tonight, Father God. Marami kaming kapatiran, Panginoon, na nakararanas, Panginoon, ng iba't ibang klaseng karamdaman. Hindi man ito, Panginoon, lingid sa kanilang kaalaman, Panginoon, pero kami, Lord, ay nagdurusa, Panginoon, sa iba't ibang mga karamdaman. Kaya, Lord, this night, we are praying for the healing, for the physical strength, Father God, to be restored in every persons, in every people, Panginoon, na nananalig sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Lord, na walang magagawa ang mga karamdamang ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Especially, Lord, kung ito po, Lord, ay nagiging hindrance sa aming paglilingkod sa iyo. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagre-restore ng mga nasisirang mga bagay. Ikaw ang Diyos ang umaayos ng aming mga pangangatawan. Sa iyo lamang kami mananalig, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ipagkakatiwala ang aming mga kalusugan, Panginoon. You are our great healer. You are our great physician. And we thank you, Lord, because whenever we ask this physical healing from you, Panginoon, andyan ka na ipinauunawa mo sa amin, Panginoon, why we are experiencing this things sa aming mga buhay, Panginoon. Forgive us, Father God, kung minsan hindi po kami nagiging good steward ng iyong templo, Panginoon. Na minsan, Panginoon, we knew that this is nabawal na po sa amin, pero we keeps on eating it, we keeps on doing it to ourselves, Panginoon, na kung saan nagiging unhealthy kami, Panginoon. Kaya, Lord, restore unto us this physical body, Panginoon, that you want us to be, Panginoon, para magamit sa ministry mo, O God. Hindi po kami magagamit, Panginoon, sa ministry mo kung kami po ay lalamya-lamya, O Diyos. Hindi po kami magagamit sa ministry mo, Panginoon, kung kami po ay daing ng mga bagay na nararamdaman namin sa aming mga katawan, O Diyos. Bagamat, O Diyos, sa lahat po ng nararanasan namin, matuto kaming magtiwala sa Diyos, matuto kaming magtiwala sa iyo, matuto kaming ibigay ang lahat ng pasanin namin sa iyo, Panginoon. You already remove everything from the cross, Panginoon. Sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, you already suffered for all the sicknesses, Panginoon, for all this physical problem, Panginoon, na meron kami. Kaya salamat, O Diyos Ama, sa oras pong ito, whatever is the situation of our spiritual, our mental, our emotional, Father God, we pray, Lord, for the revival of this body, the revival of everything in us, Panginoon, and may we truly follow you wholeheartedly, Panginoon. Huwag po kaming mawawalan ng pag-asa kung ano man, Lord, ang mga bagay na ginagawa ni Satanas sa aming mga puso't isipan. Huwag po kami magpapadaya, Panginoon, sa takbo ng problema na meron kami sa mundong ito, Panginoon. Huwag po kami magdadaya ni Satanas, Panginoon, na kami po ay nakararanas, Panginoon, ng mga bagay na nakapanghihina sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Whatever is the unbelief, whatever is the mental problem that we have right now, mga bagay na iniisip namin na hindi nakakatulong sa aming physical na pangangatawan ay amin pong winawasak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. You already give us the freedom to enjoy, Father God, the freedom that to hold on, Panginoon, that you alone is the God who heals. You are the God who gives us this freedom, Panginoon, sa lahat ng karamdaman na meron kami. Lord, we are praying for spiritual breakthrough. Spiritual breakthrough, Panginoon, na kung saan
Ikaw ang Diyos, Panginoon, na gumagawa ng paraan para kami, Lord, ay makalaya. You already given this to us, Panginoon. Ang kailangan na lang po namin is ma-enjoy at lakaran ang mga bagay, Panginoon, na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Huwag niyo po kaming hayaan na bumalik-balik sa mga problemang ito, Panginoon, at uulit-uliting mananalangin, Panginoon. Tulungan niyo po kaming maranasan yung freedom na ibinigay niyo po sa amin, yung kagalingan na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. At makita, Lord, ang aming mga sarili na laging nananatili sa presensya mo. Makita namin ang aming mga sarili, Panginoon, na laging gumagawa ng paraan upang abutin ka, para purihin ka sa aming mga buhay. Ama, sa oras pong ito, ikaw po, Panginoon, ang maging daluyan ng kasagutan ng aming mga panalangin, Panginoon, sa bawat personal prayer topics, kapatid, na iyong pinangahawakan ngayon. Huwag mo lamang itong basahin, ngunit ipanalangin mo ito sa Panginoon. Idalangin mo sa Panginoon ang iyong kapatiran. Idalangin mo sa Panginoon na siya nawa ay gamitin ng Diyos para sa iglesyang ito, para mas lalo pang maraming tao ang makilala sa Panginoon. Yes, Jesus. Yes, Lord. Lord, this time we are praying for our church events, Panginoon. Lord, thank you for the kids ministry, for the kids club, Panginoon, na gagawin mo ngayong June. We thank you, Lord, because we have the opportunity to reach out once again yung mga bata sa aming mga paligid, Panginoon. In their young minds, Panginoon, hayaan mo na makilala kanila, Panginoon, that you are Jesus. You are the only way, Father God, to experience the happiness in this world, Panginoon. Lord, we are praying also for our saturate, na ikaw, Lord, nawa ang mapapurihan sa gawaing ito. Sa mga taong gagamitin mo, Panginoon, equip us, make us able, make us available, Panginoon, para sa gawain mong ito, Panginoon. And may we be a person na kung saan we will do the saturate, the prayer and fasting, Father God, na ibibigay namin yung aming mga sarili, yung aming mga oras, Panginoon, para sa pananalangin sa mga special prayer topics na meron kami. At salamat, Panginoon, sa kabutihan mo that this month, Panginoon, marami mga activity ang mangyayari sa aming church. Hindi ka nagkulang sa provision mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilya na nagkaisa to commit, to pledge, Father God, for the foods at para sa mga staff na gagamitin mo para sa aming kids club, Panginoon. Nawa, ngayon pa lang, Lord, i-prepare niyo po ang kanilang mga physical na pangangatawan, Panginoon, at lalong-lalo na po ang kanilang mga spiritual na katawan, Panginoon. Help us to fight the battles, Father God, to the lives of our students, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang gawaing ito, O Diyos. Ama, sa oras na ito, tinataas ko rin po sa inyo ang bawat pamilya ng mga anak mo, Panginoon, na nagsasama-sama dito sa aming iglesia, O Diyos. At kung kailangan na pong mangyari, Panginoon, ang second service, Panginoon, mangyari po, Panginoon, ang nais mo. Mangyari po, Panginoon, ang nais mo sa iglesyang ito, Panginoon. Ang lahat po ng gagawin namin, Panginoon, nawa ikaw lamang ang Diyos na aming nag-glorify at napapapurihan, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Ama, for using this church as the channel of blessing, physically and spiritually, sa mga taong nakapalibot sa amin. And we thank you, Lord, for these prayer topics that we have in our hands, O God. Na naniniwala kami, Panginoon, you're going to give, na ikaw po magbibigay ng absolute answer to us, Father God. We thank you, O God. We entrust to you these prayer topics that we have. Ikaw po, Panginoon, na maging sentro ng bawat pamilya ng iglesyang ito, O Diyos. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras ng dalangin na meron kami ngayong gabi. Batid namin, Panginoon, na ang bawat panalangin, ang bawat request na meron kami ngayong gabi, Lord, ay nakahanda na ang mga kasagutan na nais mo para dito. Kaya Lord, help us to wait. Help us, Father God, to wait for the perfect time
Help us to wait for your will, Panginoon, na mangyayari po ang mga kaganapan sa aming sa aming mga panalangin na meron kami ngayong gabi. At hindi po mawawalan ng kabuluhan, O Diyos, yung mga boses na ginamit namin sa pananalangin ng mga bagay na ito, O God. Lord, this night, we want to glorify your name through the lives of each and every one of us. At nawa sa bawat panalangin na aming inilatag, Panginoon, sa iyo, Lord, nandun po yung willingness na heart namin, Father God, to wait for the answer, Panginoon, na ibibigay niyo po sa amin. Sa bawat isang nananalangin na kasama ko po dito sa aming iglesia, sa bawat kapatiran na nananalangin po sa aming online, Father God, ikaw ang mag-abot sa kanila, Panginoon. Iparanas mo ang iyong banal na Espiritu na kung paano ka kumikilos sa lugar na ito, Panginoon, ganun ka rin kikilos sa kanilang mga kinalalagyan sa mga oras na ito. Salamat, Lord, for this church, Father God, that we have pastors, we have elders, we have the BODs, we have the young professionals, the youth and children, Panginoon. Dahil po sa bawat isa, Panginoon, nabubuo ang Iglesyang Angeles, Panginoon, nabubuo ang Abundant Life Church Angeles, Panginoon. At dahil po sa bawat isa, Panginoon, nangyayari po, Lord, ang kaganapan ng pag-iibanghelyo ng iba't ibang lugar sa lugar po ng Pampanga, Panginoon. Lord, we pray for each and every one of us, Father God, na ikaw nawa ang patuloy naming mararanasan, ikaw nawa, Panginoon, ang patuloy naming mai-enjoy, ikaw nawa, Panginoon, ang magiging signal namin, Panginoon, sa lahat ng request, sa lahat ng naisin namin sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, ang lahat po ng papuri, ang lahat po ng pasasalamat, ang lahat po ng aming mga dalangin, ang mga request namin, Panginoon, ay sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala, O Diyos. At salamat for all the victories of our events. And thank you, Lord, for all the answered prayer of this church. And thank you, Lord, for the victory and for the guidance, protection, Father God, for each and every one of us. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi posible, Panginoon, without you, O God. That's why we want to glorify your name. We want to honor you. We want to raise the name of Jesus. We want to say our hallelujah as we live, Father God, this place, Lord. Dala-dala namin ang iyong kasagutan sa aming mga panalangin. Dala-dala namin, Panginoon, ang iyong salita sa aming pagtulog, Panginoon. Glorify your name, O God. We exalt your name, O God. How majesty you are, O God. Oh, you are so faithful, Panginoon. You are been so merciful in us, O God. All glory to our God alone. Let's give our big praise, our big worship to our God, and our big thanksgiving to our God alone. Glorify your name. We praise your name. We honor your name. In Jesus' name. In Jesus' name. This we pray. This we pray in Jesus' name. Amen. And amen. Amen. Praise God. Sige po, ngayong oras na to tayo po ay dumako sa ating pagbibigay. Hallelujah. Let us prepare ourselves spiritually, financially, emotionally, and mentally. Amen. And before we pray po, I just want to read from Isaiah chapter 26, verse 3. It says, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you." Amen. So, alam ko naman po na every one of us can relate na madalas sa atin po no, when it comes to finances, isa yan sa mga bagay na lagi tayong aligaga. Amen. Or anxious. Praise God. So, kapag ganyan po, lalo na kapag dumarating yung malapit na mga due dates, amen, bills, mga ganyan. So, hindi na natin alam kung saan tayo kukuha, lalo na kung delayed yung mga sahod, no? But here, the Lord wants to remind us in this verse from Isaiah chapter 26, verse 3, that says, "You will keep in perfect peace." May perfect pala na kapayapaan sa Panginoon.
Amen? Naniniwala po ba tayo doon na merong, matagalog ng perfect. Basta perfectong kapayapaan sa Panginoon. Amen? Sa mga taong yung nagtitiwala and yung pag-iisip nila or yung mindset nila is nakaayon sa Panginoon, sa pananampalataya and paniniwala na nakaayon sa Panginoon. Parang yung verse natin kanina, di ba? He will hear us and answer us if our prayer is according to His will. And ayaw naman po ng Panginoon na maputulan tayo ng kuryente. I believe hindi naman po will ng Panginoon yan. Ayaw din po ng Panginoon na nagugutom tayo. Amen. Ayaw din po ng Panginoon na wala tayong gagamiting finances to support financially the ministry that He entrusted us. Amen. Hindi po will ng Panginoon yung mga bagay na yon. That's why I encourage everyone to have this steadfast mindset that trusts the Lord. Amen. Para magkaroon tayo ng lubos, ayan ang sarap, lubos na kapayapaan. Amen. Yung may mga matatatag na paninindigan at sa Panginoon nagtitiwala. Amen. So I pray po na in our finances, may we have that perfect peace. May we have that steadfast mind and spirit that trusts the Lord. Amen po. Sige tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus, Heavenly Father, Lord. We thank you for your grace. We thank you for your goodness, your mercy, provision, and blessings, Lord God, na hindi nagkukulang kailanman, Panginoon. Hindi ka nagkukulang sa aming mga pangangailangan, O God, and minsan, Lord, sobra-sobra pa yung binibigay mong pagpapala sa aming mga buhay. Sa oras na to, Panginoon, Lord, help us to have that steadfast minds and steadfast spirit that trusts in you. Our finances to you, Father God. Lord, thank you for providing such work, such resources, business opportunities, Father God, na pwede naming pagkunan, Panginoon, ng mga financial needs namin, Father God. Thank you for giving us the wisdom that we need to be able to work, Panginoon, and the good health, Father God, to, Lord, be able to work at the same time. Lord, salamat sa patuloy na pag-remind sa amin that you are generous enough, you are sufficient and gracious enough sa aming mga buhay, Panginoon. And sa oras na to, Lord, nais naming ibalik, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw yung pagpapalang binibigay mo sa amin, Panginoon, ng sobra-sobra pa sa aming mga pangangailangan, O God. And right now, Lord, we pray for a content spirit, Father God. We pray, Panginoon, na Ikaw, Lord God, ang magbigay ng pusong mapagbigay, and we desire, Lord God, to give the highest honors, worship, and praise, Panginoon, in our finances. Help us, Lord God, to surrender everything that bothers us and makes us anxious when it comes to finances, Lord God. In the first place, Panginoon, Lord, Ikaw naman po ang may control, may biyaya ng lahat ng bagay, Panginoon. And alam namin, Lord God, that you know our needs more than, Lord, sa alam namin na pangangailangan namin, Panginoon. Kaya, Lord, salamat. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasasalamat, Panginoon. And use this mightily, Father God, for the glorification of your kingdom, O Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbalik ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya, Panginoon, sa aming lahat. Tunay at tapat, Panginoon, ang sumusunod sa iyong mga kautusan, Panginoon. And we love you, Lord Jesus. We love you in Jesus' name. Praise God. Amen and amen. Sige po, tayo po ay magbigay ng may kagalakan sa Panginoon. God is good all the time. Put this song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the dark
night, His light will shine. God is good, God is good all the time. God is good all the time. Put His song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good all the time. Praise God. Patuloy tayong manalangin sa ating pong susunod na mga gawain sa church. Starting next week na po, Sunday, no? From June 9 to 15, yung ating saturate from 6 p.m. po hanggang 8 p.m. Sana ma-sustain natin to buong week na to, na pag-pray natin yung, especially yung ating DVBS, kasama yun sa mga prayer and fasting natin. DVBS, and then we have our also second service na sisimula natin this June. So napaka-bilis man isipin natin yun, pero hihinugin natin yun sa panalangin. May the Lord sustain yung ating, si Lord yung mag-fulfill lahat ng mga pangailangan natin, especially. So our kids, tawag na ito? DVBS or Spring Life Kids Ministry will be on June 17 to 19, 17 to 20, 22. Yeah. So let's pray for the volunteers, and then pasalamatan din natin yung ating mga finance supporters natin na nag-pledge sa mga pagkain ng mga Sunday school natin, tsaka yung ating mga teachers sa church. Alam kong hindi na mapapabayan din ni Lord yung bawat isa, especially for our church na nalagpasan naman natin yun for how many times na. So the Lord also restoring us para patuloy tayong mag-abide sa Kanya. What else? So yun lang po yung mga importanteng bagay na kailangan po natin simulan ipag-pray. So ano po yung mga yon? So hinugin natin sa pananalangin yung ating DVBS, and then ang ating second service na simulan na by June 16. Tama ba? So after nun ng DVBS, so yun na. Second service, simulan na natin yun. So praise God din sa buhay ng mga volunteers, ng mga lahat ng gagalaw. Alam kong mabilisan yun, pero may the Lord give us more heart, give us more strength na maging masakatuparan natin yung lahat ng mga bagay na yun. Alright? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Dakilan Diyos, salamat Panginoon sa mensahe na binigyan niyo po sa amin. Totally, Father God, kung hindi po kami connected sa iyo, wala pong silbi yung mga kapaguran po namin sa mundong ito kung hindi po kami naka-align sa iyong kalooban, Panginoon. But Father God, teach us how to wholeheartedly, Panginoon, connect to you, Father God. Higit po sa lahat, magkaroon po kami, Panginoon, ng pusong lagi, Father God, intentionally, Father God, we have this interaction rather to you, Lord, and then focusing sa lahat, Father God, na ginagawa po namin, whatever ministry that we have, we're always focusing on to you, Lord. At lastly, Lord, we may have this intentional plan na patuloy po namin kayo na kiniigit na kasama po namin sa lahat, Father God, ng ginagawa po namin. Pagpalaan niyo po ang Abundant Life Church sa Angeles, sa lahat, Father God, ng mga branches ng Abundant Life Church na Philippines, Lord. Kaya lahat ng mga pastoran, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit, patuloy po siya mag-bless, magpala, Panginoon, at higit po sa lahat ng inyong dakilang plano, ang siyang patuloy po naming nagagawa sa lahat po ng oras, Father God. Sa aming pagpasamantalang pag-iway-walay, bagamat ngayon po'y tag-ulan, Panginoon, patigilin niyo po muna ang sandali ang ulan, Panginoon, hanggang sa maka-uwi po kami, Panginoon, na matiwasay sa aming po mga bahay. Higit po sa lahat, Father God, ang pag-iingat niyo po at paggagabay ang patuloy po namin maranasan. Pagpala niyo po ang bawat sa amin, sa iyo po, Panginoon, ang papuri, parangal at pagsamba. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.